Hello mga ka-fam! Ito nga pala si Aki of Ka-Fam Adventures New Zealand. Available vlog in YouTube at ang Akilo Online Ventures, available naman siya sa Facebook. Ayan! Hello! Happy December 13, 2025. Today is Saturday. Kahapon is birthday ng aking panganay na si Marian. 18th birthday niya. Walang debut. Bakit? Kasi ito yung gusto kong i-share sa inyo. Though wala kaming debut, wala kaming gown. Kasi nga, yung money na i-spend sana namin para doon is mapupunta for the better future. Kasi bibili kami ng best laptop para sa gagamitin niya sa architecture class sa university, which is starting next year by February. Ito yung aking i-vlog ngayon kung paano ako nakalikom ng money to buy the best laptop for her. No, kasi nga syempre ang buhay dito sa New Zealand hindi siya ganun kadali. Mataas ang cost of living dito. So, ano ibig sabihin nun? Mahal ang bilihin, no? Though yes, sabi nila malaki ang sahod dito. Kung i-convert mo yon sa Philippine value, no? Sa Philippine currency, oo, malaki siya. Pero pag dito mo ginastos yung sahod mo, hindi siya ganoon kalaki. Kasi nga, mahal ang mga babayarin. Yun yung cost of living. Mahal ang kuryente, mahal ang bayad sa bahay, mahal ang tubig, mahal ang council rates, pati basura, no? May bayad dito sa lugar namin, may bayad dito ang pagtatapon ng basura. So yun, ganun, no? So sabi ko, wow, okay, sige, ganito na lang. Ilagay natin yung pera sa mas tamang lugar, no? At ito yung isi-share ko is kung paano ako nakapag-ipon ng pera para makabili ng laptop ni ate. Okay? So, meron akong ituturo sa inyong secret kung paano ko dinadagdagan yung aking money, money value kahit nandito ako sa bahay. So, paano yan? Watch this. And disclaimer lang po ha, lahat po ng aking babanggitin dito sa vlog na to ay based lamang sa aking experience at wala po akong sponsorship or hindi po ako binayaran para gawin ang vlog na to, okay? So let's start! Ang dalawa kong stocks platform kung saan ako nag-buy and sell ng mga shares, no, is number 1, Stake. No, ito siya. At ang number 2 is Invest Now. Okay? So, paano ako kumikita sa dalawang platform na ito? Una, mag-aral kayo. Pag-aralan nyo kung paano yung takbo sa stock market. Alamin nyo muna kung ano yung mga terminologies na ginagamit kapag kayo ay bibili at magbebenta ng stocks. At alamin nyo muna yung inyong risk, no? At yung budget, definitely. Kasi lahat yan, maririnig nyo yan doon sa stock market world. Paano ako natutong mag-stocks? Ayan, isa sa mga tanong yan, no? Natuto ako dahil nung nagtatrabaho pa ako noon sa Pilipinas as a nurse, no? Pinaka-first job ko as a nurse, as a clinic nurse. May isa akong kasamang doktor na nag-i-stocks. Pero bago yon, may narinig na ako na nag-i-stocks din na etong kumpanya to, malaki kinikita dito sa stocks, eto, ganyan. So, tapos yung doktor, dahil lagi kami magkasama, sabi ko, Dok, turuan mo naman ako niyan. So, sabi niya, Ma'am Lucky, madali lang yan. Pero hindi niya sinabi sa akin kung papaano. Basta't ang sinabi niya sa akin, madali lang yan. In short, yes, konti lang po yung nabigay sa aking information, pero at least, dahil nga sa network na tinatawag, no, mahalaga po kasi ang network, tandaan nyo yan, diyan kayo matututo, diyan kayo makakaalam kung ano yung mga ways kung paano kumita yung mga matatalinong tao, no, work smart nga, di ba? So, yun, sabi ko, sige, magre-research ako about stocks, and then it took a lot of years bago ako natuto mag-stocks. Yes, hindi po siya ganun kadali dahil nag-DIY po ako pagdating sa pag-i-stocks. So, paano siya? First, I use Google. Yes, Google is my best friend and YouTube. Dalawa po yan. Si Google and si YouTube, lagi po akong nagre-research sa kanila. Kasi nga po, DIY lang ako.
Pero inaalam ko yung mga pinaka-basic no, terminologies, pinaka-basic na proseso, pinaka-basic na pamamaraan kung paano ako mag-start. Yan, inalam ko yan. So, ano yung mga basics? So, inalam ko muna kung ano yung mga terminologies. For example, ano yung ibig sabihin ng bullish? Ano yung ibig sabihin ng market? Ano yung ibig sabihin ng stocks? Ano yung ibig sabihin ng shares? Ano ibig sabihin ng buy or sell? Yan, inalam ko lahat yung terminologies na yan, no? So, dahil sa kakabasa, unti-unti, it took a lot of years. Let's say, from my work experience, from my first work experience, from the Philippines to this time, so mga around 15 years ago na po yun, no? So, slowly by slowly, dinahan-dahan ko yung pag-aaral, nagbasa ako ng mga libro, nagbasa ako ng mga charts, inalam ko yung mga steps kung paano yung kailan ako bibili at kailan ako magbebenta. Sabi ko, kailangan buo yung loob ko pag magbebenta ako ng stocks, no? At saka kailangan may purpose kung saan mapupunta yung pera. Kasi syempre, ang tagal mo yung pinag-ipunan, ang tagal mo siyang diniligan, pero kailangan mo rin siyang gamitin, no, sa tamang panahon. So, ayan na nga po, no, dahil birthday ng aking anak, ika-18th birthday niya, alam ko nung kailangan namin ng pera. So I asked my daughter kung anong gusto niya sa 18th birthday niya. Kung gusto ba niya mag-debut, mag-party, or may gusto siyang paglaanan ng money. So, yun na nga. Surprisingly, my daughter said gusto niya yung pinaka-the best laptop para sa kanyang pag-aaral for architecture. So, eto na. Ilabas ang pera galing sa stocks, no? Yun. So, yung kinita ng aking stocks, yung ginamit kong pambili ng laptop ng aking anak. Yay! So, paano tayo mag-stocks? So, I won't go into deeper details about how to do it. But, ito lang po yung masasabi ko. Kailangan meron po kayong email address. Definitely, kailangan meron kayong email address. Kailangan above 18 years old. Tapos, kailangan may passport kasi hihingiin po yan pag magre-register na kayo, pag gagawa kayo ng account. Tatanungin yung tax code, kung anong residence kayo, saan kayo nakatira, yan, tsaka yung contact details, address, yan yung mga susunod na tatanungin. Then once na ma-approve kayo, you can start doing your stocks, no? So, yan. Tandaan nyo po yung dalawa kong binigay. Stake, yan po is US market-based po yan na platform. Yung aking mga binibiling stocks doon is nako-convert from New Zealand to US dollars. Pagbalik niyan dito sa New Zealand, no, kunyari, bumili ako ng isang company sa US, then, yun na nga, na-convert siya into a US dollar yung aking pera kasi pinadala ko doon. So, let's say, oh wow, kailangan ko ng pera para makabili ako ng laptop. So, ayun, i-withdraw ko yung some parts of my stocks. Isa ko pang tip, huwag nyong isasagad, no, kapag may bibilihin kayong gustong-gusto nyo or kailangan nyo yung money, huwag nyong isasagad yung inyong shares. Huwag nyong isasagad into zero. Magtira kayo ng unit, please, to keep your money running. To keep your account running, no? Kailangan yun. Kasi hindi natin alam na baka yung sentavo mo ngayon na naiwan doon sa kakarampot na unit na shares, no, is maging milyon in the future. Kasi ganun po ang laro sa stock market. Hindi mo alam na bigla palang lumalaki yung katiting na pera na nandun na naiwan, no? Lagi po kayong mag-iiwan, wag yung isasagad. Lalo na kung may mga paborito kayong companies, ayan, na sa tingin nyo magbo-boom in next 10 years. So, yun yung isa kong tip, no? Bakit? Kasi nangyari po yan sa akin. Nung 2 years ago, nagbenta po ako ng account ng stocks, no? Sa isang malaking kumpanya. Tapos, nag-iwan ako kasi nga po DIY tayo, so walang nagtuturo sa akin. So, nag-iwan ako ng, let's say, $1 doon sa unit na yon, sa company na yon. Nagulat ako, after 2 years, pagbalik ko, naging $150 siya. No? From $1 to $150. So, ganun siya kagaling. So, yan po yung isa sa mga tips na mabibigay ko, no, kung kayo po ay
mag-start na sa stock market. So yun nga no, stake yun yung aking ginagamit para sa US market account. So dito naman sa New Zealand, ang ginagamit ko is yung Invest Now. Ang kinaibahan niya pala no, ang stake is when you want to buy a single company or a big company, meron siyang individual companies na gusto mong bilhin, no? Kunyari, itong basket mo, itong perang to, ilalagay ko sa isang basket na isang kumpanya. Let's say, Apple. Sige, bili ka ng isang unit ng Apple, isang stock ng Apple. So, lagay mo dun yung pera mo. Sa stake, ganun siya. Pwede kang bumili ng isang kumpanya, 2, 3, 4, 5 na magkakahiwalay. Pero dito naman, sa kabila, dito na lang natin lagay sa Invest Now. Ayan. Ano naman siya? ETF ang tawag no. Yung ETF term is grupo siya ng maraming kumpanya na nagsama-sama tapos nilagay sa isang basket tapos percentage by percentage sila doon no. Kumbaga mas mababa yung risk na malugi ka kumpara dito sa tigi-tigi isang kumpanyang malalaki na pag ito'y bumagsak, itong basket na to bumagsak ang value niyan, dala lahat yung pera mo pababa. Pero whereas pag dito ka sa isang basket pero maraming kumpanya sa loob na nagpa-percentage no, hati-hati sila. Kapag may isang kumpanya doon na bumagsak, at least meron ka pang ibang kumpanya na matitirang mataas ang value. Don't put your eggs in just one basket. Yun yung turo ng mga magagaling, matatalinong tao. Kasi nga po pag ayan ay nahulog, no, pag bumaba ang value ng isang kumpanya, ay yun na yun. So yun. Ganun po yung ginawa ko, no. Nag-start ako dyan sa 2 platform na yan, mga 5 years ago. Yan, nung mag-start po ako mag-work dito as a nurse sa New Zealand, kasi doon ko pa siya mas lalong natutunan. Talagang in-start ko. Kahit wala pa akong masyadong alam, I started it early. So, yun. At isa pang tip na masasabi ko, magandang strategy yung compound investing, no. Ano yun? Kumbaga, maghulog ka na maghulog, i-automate mo siya, wag mo siyang isipin. Basta't naka-automate siya, automatic deduction sa bangko mo kailangan, naka-automatic siya. Every sahod, pupunta yung a percentage ng sahod mo doon sa stocks. So, hindi mo siya mapapansin, magugulat ka na lang, malaki na yung pera mo in the next 5 years. So, yun. Yun po yung mga tips na sana ma-absorb nyo. Na, ayan, nagising na si Coco. So, kailangan ko na pong i-stop itong video na to. So, see ya po! Sana may natutunan tayo. Bye-bye!